Sa gabing iyon, ang lungsod ay nababalot ng malamlam na liwanag. Ang mga ilaw ng gusali ay kumikislap na parang mga matang tahimik na nagmamasid sa bawat lihim na nagaganap sa ilalim ng dilim. At sa loob ng isang marangyang hotel, nakatayo si Syutong sa harap ng isang pinto na tila mas mabigat kaysa sa anumang pintuang kanyang nabuksan sa buong buhay niya. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa malamig na hawakan, ngunit hindi gumagalaw. Parang alam ng kanyang katawan ang katotohanang ayaw pang tanggapin ng kanyang puso. Mula sa loob ay naririnig ang mahinang halakhakan, isang halakhak na dati nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay parang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang dibdib. At sa pagitan ng mga tunog na yon, ay malinaw niyang nakilala ang boses ni Joe Chengze. Ang lalaking bukas ay dapat niyang pakasalan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng 3 taon ng kanyang buhay. Hindi ka ba natatakot? Narinig niyang sabi nito. May bahid ng panunuya at kumpiyansa na hindi niya kailanman napansin noon. At sumunod ang boses ni Lurui. Malambot ngunit may lason. Ano naman kung malaman niya? Nakaupo lang siya sa wheelchair? Ano bang magagawa niya? At sa sandaling iyon ay tila huminto ang mundo. Hindi dahil sa lakas ng sakit, kundi dahil sa katahimikang sumunod dito. Isang uri ng katahimikan na hindi sumisigaw, ngunit dahan-dahang sumisira sa lahat ng pinaniniwalaan mo. Ipinikit ni Syutong ang kanyang mga mata, pilit hinahanap ang alaala ng mga araw na naniwala siyang mahal siya, ang mga simpleng umaga, ang mga pangakong binulong sa dilim, ngunit ang bawat alaala ay parang unti-unting nagiging abo sa kanyang isipan. Bukas, ikakasal na kami. Bulong niya sa sarili, ngunit ang salitang iyon ay wala ng bigat, wala ng init, parang isang linya mula sa isang kwentong hindi na totoo. At sa wakas ay marahan niyang itinulak ang pinto. Ang ilaw sa loob ay tumama sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito iniwasan. Nakita niya ang 2 katawan na agad naghiwalay, ang mga damit na nakakalat, ang mga ekspresyon ng pagkabigla na mabilis na palitan ng pagkukunwari. Syutong, sabi ni Joe habang nagmamadaling ayusin ang sarili. Ang kanyang boses ay pareho pa rin, ngunit ang kahulugan nito ay nagbago na. Bakit ka nandito? At hindi agad sumagot si Syutong. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumalaw mula sa lalaki, papunta sa babae at pabalik. Walang galit, walang luha. Tanging isang tahimik na pagtingin na mas mabigat kaysa anumang sigaw. Akala ko naghahanda kayo para sa kasal? Sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lalim na hindi nila maintindihan. Saglit na tumahimik ang silid bago ngumiti si Lurui. Isang ngiting parang walang kasalanan, ngunit puno ng panghahamak. Oo naman, para ma-surprise ka, at ang paraan ng kanyang pagsasalita ay parang biro, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Napatingin si Syutong kay Joe, naghahanap ng kahit katiting na katotohanan, kahit isang sandali ng pagsisisi. Ngunit ang lalaking minahal niya ay ngumiti lamang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Bukas na ang kasal natin, sabi nito. At ang salitang kasal ay parang isang malamig na sampal sa kanyang mukha. Sa loob ng kanyang dibdib ay may isang bagay na hindi sumabog, kundi nagyelo. Isang uri ng sakit na hindi umiiyak, kundi tumitigil. At sa halip na magalit ay ngumiti si Syutong, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige, sagot niya. Isang simpleng salita na nagtatago ng isang desisyon na hindi pa nila kayang unawain. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng silid nang walang ingay. Ang pinto ay marahang nagsara sa likod niya na parang tinatapos ang isang kabanata ng kanyang buhay. Sa labas ay sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ang mga ilaw ng lungsod ay patuloy na kumikislap na parang walang pakialam sa kanyang sakit. At sa gitna ng mahabang koridor ay tumigil siya. Ang kanyang kamay ay sumandal sa pader, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil kailangan niyang manatiling matatag. Ganito pala, bulong niya. At sa unang pagkakataon ay malinaw niyang naunawaan ang isang bagay na matagal niyang tinatakasan. Na ang mundo ay hindi patas. Na ang mga tao ay kayang magpanggap ng pagmamahal habang unti-unting sinisira ka. At na ang pinakamapanganib na uri ng sakit ay iyong nanggagaling
sa taong pinili mong paniwalaan. Unti-unti niyang itinuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay naging malamig. Hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng isang tahimik na determinasyon. Bukas, hindi na ito magiging kasal. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa malayo. At sa gabing iyon, sa pagitan ng liwanag at dilim, may isang bagay na tuluyang namatay sa loob niya. At may isang bagay na mas matatag, mas mapanganib, ang tahimik na isinilang. Paglabas niya ng hotel, ang hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang balat, na parang isang malamig na katotohanang hindi na kayang takasan. Ang mga ilaw ng lungsod ay patuloy na kumikislap sa basang kalsada habang ang mga sasakyan ay dumadaan, na parang walang pakialam sa isang pusong kakagising lang sa sarili nitong pagkawasak. Sumakay si Shutong sa kotse nang walang imik, at habang umaandar ito sa gitna ng trapiko, ay nakatitig lamang siya sa labas. Pinagmamasdan ng mga estrangherong dumaraan. Iniisip kung ilan sa kanila ang nagtatago rin ng katotohanan sa likod ng mga normal na mukha. Kung ilan sa kanila ang ngumiti sa umaga, ngunit gumuho sa gabi. 3 taon, muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito tanong, kundi isang malamig na bilang ng mga araw na ibinigay niya sa maling tao. At sa bawat segundo ay ramdam niya ang unti-unting paglayo ng dating sarili niyang marupok at madaling maniwala. Parang may isang bersyon niya na tahimik na namamatay habang may panibagong anyo na unti-unting nabubuo mula sa natitirang piraso. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ang malawak na sala ay maliwanag, ngunit walang init, at sa gitna nito ay nakaupo ang kanyang ama, na tila matagal nang naghihintay. Ang presensya nito ay kalmado, ngunit sapat para punuin ang buong espasyo. Hindi ka na bumalik sa rehearsal, sabi nito nang hindi tumitingin. Ngunit malinaw na alam na nito ang lahat. Huminto si Shutong sa gitna ng silid. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig. Hindi na kailangan, sagot niya. At sa simpleng pangungusap na yon ay tila may isang bagay na tuluyang naputol. Dahan-dahang tumingin ang kanyang ama sa kanya. Pinagmasdan siya ng tahimik na parang sinusukat ang pagbabago. May nangyari, sabi nito. At sa halip na umiwas ay bahagyang ngumiti si Shutong. Isang ngiting walang saya, ngunit puno ng pag-unawa. Oo, sagot niya. At bukas hindi na ito magiging kasal. Saglit na katahimikan ang sumunod, ngunit hindi ito awkward kundi mabigat. Parang dalawang taong parehong alam ang ibig sabihin ng lahat nang hindi na kailangang ipaliwanag. Gusto mong gumanti? Diretso nitong tanong. At sa sandaling iyon ay may kung anong kumislap sa loob ni Shutong. Hindi apoy kundi yelo. Hindi galit kundi malinaw na desisyon. Hindi, sabi niya ng dahan-dahan habang lumalakad papunta sa malaking bintana. Pinagmamasdan ng lungsod na tila isang malawak na entabladong puno ng mga taong nagkukunwari. Gusto kong makita silang masira sa harap ng lahat. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng naghintay ng pagmamahal, kundi isang taong handang magdikta ng sarili niyang katapusan. Sa kwentong sinubukan siyang gawing biktima, ang kanyang ama ay tumayo at lumapit. Inilagay ang kamay sa kanyang balikat, hindi bilang proteksyon kundi bilang pagkilala sa taong kaharap niya ngayon. Kung ganoon, sabi nito, sisiguraduhin kong walang hahadlang sayo. At sa sandaling iyon ay naging malinaw na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa dignidad na matagal niyang hindi ipinaglaban. Lumipas ang gabi nang hindi niya namamalayan. Ang oras ay parang dahan-dahang dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri habang siya ay nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang paglipat ng lungsod mula sa dilim patungo sa unang liwanag ng umaga. Ang liwanag na yon ay hindi pa mainit, ngunit sapat para ipaalala na ang bawat wakas ay may kasamang panibagong simula. At sa loob ng kanyang dibdib ay wala nang natitirang pagdududa. Wala nang natitirang tanong, tanging isang malinaw na intensyon bukas. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa unti-unting sumisikat na araw. Sila ang magiging sentro ng sarili nilang pagkawasak. At sa sandaling iyon,
Ang babae na minsang nagmahal ng buong puso ay tuluyang nawala. At ang pumalit ay isang taong hindi na muling papayag na maliitin, hindi na muling papayag na yurakan, at higit sa lahat, isang taong handang ipakita sa mundo kung gaano kamahal ang kapalit ng pagtataksil. Umaga ng kasal ay dumating na parang isang eksenang matagal nang isinulat, ngunit ngayon lamang tunay na gaganapin. Ang liwanag ng araw ay pumasok sa silid ni Shutong ng dahan-dahan, tinatamaan ang kanyang mukha na hindi na nagpapakita ng bakas ng kahinaan kundi isang katahimikang halos nakakatakot. Habang ang mga tao sa labas ay abala sa paghahanda, ang ingay ng mga hakbang, ang mahinang tawanan, ang kaluskos ng tela at dekorasyon ay nagsanib-sanib na parang isang orkestra na hindi niya kailangang pakinggan, sapagkat sa loob niya ay mas malakas ang tunog ng sarili niyang desisyon. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Ang puting damit ay nakasabit sa tabi, ngunit ang kahulugan nito ay wala ng halaga, sapagkat ang kasal na ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig, kundi sa pagbubunyag ng katotohanan. At sa bawat galaw niya ay may kakaibang kontrol, parang isang aktres na alam ang magiging takbo ng bawat eksena. Habang siya ay pababa ng hagdan, ang mga mata ng mga bisita ay napunta sa kanya, hindi dahil sa paghanga kundi sa halo-halong awa at kuryosidad. Ang bulungan ay nagsimula agad. Ang mga salitang hindi man direktang marinig ay sapat para maramdaman. Siya yon, ang nasa wheelchair. Sayang naman, buti pa si Lurui. Ang mga piraso ng usapan ay parang alon na paulit-ulit na tumatama, ngunit hindi na nakakabasag, sapagkat ang taong tinatamaan nito ay hindi na ang dating Shutong. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong ng maayos sa armrest ng wheelchair, ang kanyang likod ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay diretso sa harap, walang pag-iwas, walang paghingi ng simpatiya. Parang sinasabi sa bawat isa na wala silang karapatang husgahan siya, at sa gitna ng lahat ay nakita niya si Zhou Chengze, nakasuot ng maayos, gwapo, perpekto sa paningin ng iba, at sa tabi nito ay si Lurui, nakaayos na, parang siya ang tunay na bida ng araw na yon. Ang ngiti nito ay maliwanag, ngunit sa mata ni Shutong ay malinaw ang laman nito, tagumpay na nakabatay sa panlilinlang. Shutong! Tawag ni Joe habang lumalapit, ang boses nito ay puno ng pagpapanggap na pag-aalala. Ayos ka lang ba? At sa simpleng tanong na yon ay parang gustong tumawa ni Shutong. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil napakalinaw kung gaano kalalim ang kasinungalingan. Oo, sagot niya, maikli ngunit sapat. At hindi na siya nagdagdag pa, hindi na siya nagbigay ng kahit anong emosyon na maaaring gamitin laban sa kanya. Samantalang si Lurui ay bahagyang yumuko. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngiting parang mabait, ngunit may matalim na gilid. Excited na ako para sa'yo, sabi nito. At ang tono nito ay parang isang kaibigan, ngunit ang kahulugan ay parang isang patalim na nakabaon na. At sa sandaling iyon ay naunawaan ni Shutong na ang mga tao ay hindi kailangang sumigaw para manakit. Sapat na ang isang maayos na ngiti upang durugin ang dignidad ng iba. Nagsimula ang seremonya ng walang hadlang. Ang musika ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang bawat nota ay parang pilit na nagtatayo ng isang kwento ng pag-ibig na hindi na totoo. Ang mga bisita ay nakatingin. Ang ilan ay may luha. Ang ilan ay may ngiti. Ngunit walang sino man ang nakakaalam na ang eksenang kanilang pinapanood ay malapit nang magbago. At habang papalapit ang sandali na dapat ay magsanib, ang dalawang buhay, ang puso ni Shutong ay hindi bumibilis, hindi nanginginig, kundi nananatiling kalmado. Parang isang bagyong hindi pa nagpapakita ng lakas, ngunit tiyak na darating. At sa loob ng kanyang isip ay malinaw ang bawat hakbang, bawat salita na kanyang bibitawan, bawat tingin na kanyang ibibigay. Dahil ang araw na ito ay hindi na tungkol sa pangako, kundi tungkol sa pagbawi ng sarili niyang halaga. Sa isang sandali ng katahimikan, habang ang officiant ay magsasalita na, bahagyang tumaas ang kanyang mga mata at tumingin sa buong hall, sa mga mukha na minsang naniwala sa kwento nila, sa mga taong ngayon ay handang husgahan siya
base sa nakikita nila, at sa gitna ng lahat ay naramdaman niya ang kakaibang linaw na ang lahat ng ito ay hindi na kayang sirain siya dahil ang pinakamasakit ay nangyari na at ang natitira ay isang pagkakataon na ipakita kung sino talaga siya at kung gaano kamahal ang presyo ng panlilinlang at sa sandaling iyon ay marahan niyang hinigpitan ang kanyang mga daliri sa armrest. Hindi dahil sa takot, kundi dahil handa na siya. Handa na siyang wasakin ang ilusyon na buong tapang nilang itinayo. Handa na siyang gawing entablado ang kasal na ito at handa na siyang ipakita sa lahat na ang babae na akala nilang mahina ay ang mismong taong magpapabagsak sa kanila. Sa sandaling tumigil ang musika at ang boses ng officiant ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Ang buong espasyo ay tila naging masikip kahit gaano pa ito kalawak. Ang bawat ilaw ay tila nakatutok sa entablado, sa tatlong taong nakatayo, o sa kaso ni Shutong, nakaupo sa gitna ng lahat, at habang binibigkas ang mga salitang pagmamahal, pangako, at habang buhay, ay parang may ironiya na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Isang ironiya na tanging si Shutong lamang ang ganap na nakakaunawa. Dahil sa likod ng bawat salitang iyon ay ang alaala ng isang katotohanang marumi. Isang gabing nakita niya ang mismong lalaking nasa tabi niya na hawak ang ibang babae na parang siya ang tunay na dapat pakasalan. At sa alaala na iyon ay wala nang natitirang sakit, tanging isang malamig na kalinawan. Zhou Chengze, tawag ng officiant at bahagyang lumapit ang lalaki. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Parang walang bahid ng kasalanan. Tinatanggap mo ba si Shutong bilang iyong asawa? At sa sandaling iyon ay bahagyang tumigil ang oras. Hindi para sa kanya, kundi para sa lahat ng nanonood. Sapagkat ito ang sandali na dapat ay puno ng emosyon. Ngunit para kay Shutong, ay isa lamang itong huling hakbang bago ang pagbagsak ng ilusyon. Oo, sagot ni Joe nang walang pag-aalinlangan. At ang salitang iyon ay malinaw, matatag, at ganap na walang katotohanan. Dahan-dahang bumaling ang lahat kay Shutong. Ang mga mata ay puno ng paghihintay. Ang ilan ay may awa, ang ilan ay may paghusga, at ang ilan ay tila nasasabik sa kung ano ang mangyayari. At sa gitna ng lahat ng iyon ay bahagyang yumuko ang kanyang ulo. Hindi bilang pagsuko, kundi bilang paghahanda. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumalaw. Sa armrest ng wheelchair, ang kanyang paghinga ay pantay. At ang kanyang puso ay hindi nagmamadali. Sapagkat ang sandaling ito ay hindi na tungkol sa pagsagot, kundi sa pagbubunyag. At sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay diretso kay Zhou Chengze. Walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng pagdududa. Tanging isang malinaw na desisyon. Hindi, sabi niya. Isang salita lamang, ngunit sapat para basagin ang buong eksena. Ang bulwagan ay agad na puno ng bulungan, ang mga tao ay nagkatinginan, ang officiant ay natigilan, at si Joe ay tila hindi agad nakaunawa sa narinig. Ano? Tanong nito. Bahagyang natawa. Parang iniisip na ito ay isang biro na hindi niya lubos na maintindihan. Ngunit si Shutong ay hindi ngumiti. Hindi siya nagpakita ng kahit anong pag-aatubili. Sa halip ay marahan niyang inilabas ang isang dokumento mula sa kanyang bag at inilagay ito sa harap. Ang papel ay puti, simple. Ngunit ang laman nito ay mas mabigat kaysa anumang sumpa na maaaring banggitin sa altar. Hindi ito kasal, dagdag niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malinaw na umaabot sa bawat sulok ng silid. Ito ay isang paghihiwalay. Ang salitang yon ay parang isang pagsabog na tahimik, ngunit nakakapinsala. Ang mga bisita ay hindi na makapagtago ng reaksyon. Ang ilan ay napanganga. Ang ilan ay nagbulungan ng mas malakas. At si Luruy ay bahagyang napaatras. Ang kanyang ngiti ay hindi na kasing perpekto. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang sandaling pagkabigla bago muling bumalik sa pagkukunwari. Shutong, anong sinasabi mo? Sabi nito, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng tensyon na hindi niya maitago.
Hindi agad sumagot si Shutong. Sa halip ay dahan-dahan niyang inikot ang kanyang tingin sa buong bulwagan. Pinagmamasdan ang bawat mukha na ngayon ay naghihintay ng paliwanag. At sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa loob niya. Parang ang lahat ng sakit ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang uri ng kontrol na hindi niya kailanman naramdaman noon. Alam ba ninyo, sabi niya, marahan ngunit malinaw kung bakit ako nasa wheelchair. Ang tanong ay tila simple, ngunit ang epekto nito ay agad nagdala ng katahimikan sa buong lugar. Dahil ito ay isang kwento na lahat ay may sariling bersyon, ngunit walang tunay na nakakaalam. Napatingin siya kay Joe. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatanong, kundi naniningil. 3 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy niya, may isang aksidente. Ang kanyang boses ay nanatiling steady. Ngunit ang bawat salita ay may bigat na dahan-dahang bumabagsak sa hangin. May sasakyang paparating at may isang taong dapat masaktan. Saglit siyang tumigil, hindi para magdrama, kundi para tiyakin na ang bawat mata ay nakatutok sa kanya. Itinulak ko siya, dagdag niya, at ang kanyang tingin ay hindi na umalis kay Joe. At ako ang nasaktan. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. At sa katahimikang iyon, nagsimula ang tunay na pagbagsak. Ang katahimikan na sumunod ay hindi simpleng kawalan ng ingay, kundi isang mabigat na puwang na tila sumisipsip sa bawat paghinga ng mga naroroon. Ang mga ilaw ay nananatiling maliwanag, ngunit sa mga mata ng mga bisita ay unti-unting nagbabago ang kulay ng eksena. Mula sa isang romantikong seremonya tungo sa isang kwentong hindi nila inaasahang masaksihan. At sa gitna nito ay si Shutong na nakaupo pa rin. Ang kanyang tindig ay hindi nagbabago. Ang kanyang presensya ay lalong nagiging matatag, habang ang kanyang mga salita ay patuloy na humahati sa ilusyon na matagal nang itinayo. 23 buto ang nabali. Dagdag niya ng dahan-dahan na parang binibilang lamang ang isang bagay na matagal na niyang tinanggap. Ang gulugod ko ay halos hindi na maayos. At ang mga doktor ay nagsabing, maaaring hindi na ako muling makalakad. Ang bawat salita ay bumabagsak, na parang malamig na ulan. Walang sigaw, walang drama, ngunit sapat para magdulot ng kirot sa sino mang may kakayahang makaramdam. At sa sandaling iyon ay may ilang bisita ang napayuko, may ilan na napapikit, dahil kahit hindi nila lubos na kilala ang kwento, ang bigat nito ay hindi maikakaila. Ngunit bago pa tuluyang bumalot ang simpatiya sa buong silid, biglang tumawa si Joe Chengze, isang tawang pilit ngunit malakas, na parang desperadong sinusubukang basagin ang direksyong tinatahak ng sitwasyon. Tama na, Shutong, sabi nito. Ang kanyang boses ay bahagyang tumataas, may halong inis at kaba. Ano bang gusto mong patunayan? At sa tanong na yon ay muling nagbago ang ihip ng hangin, dahil ang simpatiya ay madaling matabunan ng duda kung may sapat na lakas ang magsasalita laban dito. At si Lurui ay agad na sumunod. Ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala, ngunit ang kanyang mga salita ay matalim. Shutong, hindi mo kailangang gawing ganito ang araw na ito, sabi niya. Bahagyang lumapit, ang kanyang boses ay parang nagpapakalma, ngunit ang tono ay nagtatago ng paninisi. Kung may problema ka, pwede natin pag-usapan ng pribado. At sa likod ng kanyang mga salita ay malinaw ang intensyon. Pigilan ang pagbubunyag, ibalik ang kontrol. Ngunit si Shutong ay hindi gumalaw. Hindi siya nagpatalo sa ritmo na pilit nilang ibinabalik. Sa halip ay bahagya niyang itinaas ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay dumiretso kay Joe. Gusto mong patunayan? Ulit niya. At sa paraan ng kanyang pagsasalita ay tila siya ang nagtatanong, hindi ang tinatanong. Sige, dagdag niya. At sa isang simpleng galaw ay inilabas niya ang isang maliit na remote mula sa kanyang bag. Pinindot ito nang walang pag-aalinlangan. At sa likod nila ay biglang umilaw ang malaking screen. Ang liwanag nito ay tumama sa buong bulwagan. Pinilit ang lahat na tumingin. Sa una ay mga larawan lamang, mga imahe na mabilis na nagpalit-palit, isang hotel room, 2 pamilyar na mukha, ang mga oras at petsa na malinaw na nakalagay,
At pagkatapos ay isang video, hindi malinaw sa una, ngunit sapat para makilala ang dalawang taong hindi dapat magkasama sa ganitong paraan. At sa sandaling iyon ay parang may sabay-sabay na paghinga na naputol. Ang mga bulungan ay biglang lumakas, ang mga mata ay nagbukas ng mas malaki. At ang mga taong kanina ay handang husgahan si Shutong ay ngayon ay napilitang harapin ang isang katotohanang hindi nila inaasahan. Hindi, bulong ni Lorui, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit huli na ang lahat dahil ang eksena sa screen ay hindi na kayang itanggi at si Joe ay napaatras ng isang hakbang. Ang kanyang kumpiyansa ay tila unti-unting nawawala, pinalitan ng isang galit na hindi na niya maitago. Pinaplano mo ito? Sigaw niya. At sa pagkakataong iyon ay hindi na niya kayang magpanggap. Ang kanyang boses ay puno ng paninisi. Sinira mo ang kasal natin para dito? Ngunit si Shutong ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng kahit anong emosyon maliban sa isang malamig na linaw. Hindi ako ang sumira, sagot niya. Marahan ngunit malinaw, kayo iyon. At sa simpleng pangungusap na yon ay tila may isang bagay na tuluyang bumagsak sa pagitan nila. Hindi lamang ang relasyon, kundi ang lahat ng ilusyon na minsan nilang pinaniwalaan. At sa paligid nila ay patuloy ang kaguluhan. Ang mga bisita ay hindi na makapagtago ng reaksyon. Ang ilan ay galit, ang ilan ay nabigla, at ang ilan ay tila nasiyahan sa iskandalong kanilang nasasaksihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay nanatili si Shutong. Hindi gumagalaw, hindi natitinag, parang isang sentrong hindi kayang galawin ng ingay. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na pagbabalik ng lahat, hindi lamang ng katotohanan, kundi ng halaga na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ang kaguluhan ay hindi na mapigilan. Ang bulwagan na kanina ay puno ng musika at inaasahang kaligayahan ay ngayon ay naging parang isang arena kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang bawat tingin ay parang patalim. Ang mga bisita ay nagsimulang magsalita ng mas malakas. Ang ilan ay tumatawa sa likod ng kamay, ang ilan ay nagbubulungan na parang sila ang hukom ng isang kasong hindi naman nila lubos na nauunawaan. At sa gitna nito ay si Shutong na nananatiling kalmado. Parang ang ingay ay hindi umaabot sa kanya. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi niya naririnig. Sa halip ay pinipili niya kung alin ang papansinin at alin ang hindi. Dahil sa wakas ay natutunan na niyang hindi lahat ng boses ay may halaga. Hindi ito sapat. Biglang sigaw ni Lorui. Ang kanyang boses ay matalim, puno ng desperasyon na tinatago sa likod ng galit. Ano naman kung may video? Ibig sabihin ba noon ay ikaw ang biktima? At sa tanong na yon ay may ilang bisita ang tila sumang-ayon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagdududa, sapagkat ang katotohanan ay hindi laging sapat kapag ang tao ay sanay sa panlabas na imahe. At si Joe Chengzi ay agad na sumalo. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matapang, tila sinusubukang ibalik ang kontrol na unti-unti nang nawawala sa kanya. Tama siya, sabi niya. Kahit ano pa ang sabihin mo, Shutong, ikaw pa rin ang may problema. At ang mga salitang iyon ay parang apoy na muling nagpasiklab sa mga bulungan. Ang ilan ay tumango, ang ilan ay ngumiti. Dahil sa mundong ito, mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan kung ito ay sinabi ng may kumpiyansa. Bahagyang yumuko si Shutong, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pag-iipon ng huling piraso ng katahimikan sa loob niya. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumalaw sa gilid ng wheelchair at sa isang mabagal na galaw ay hinawakan niya ang armrest. Ang kanyang paghinga ay nanatiling pantay at ang kanyang mga mata ay unti-unting naging mas malamig. May problema ako? Ulit niya. At sa paraan ng kanyang pagsasalita ay tila siya ang nagtatanong sa buong silid, hindi lamang kay Joe o kay Lorui, kundi sa lahat ng naroroon. At sa sandaling iyon ay unti-unti siyang tumigil sa pag-upo ng pasibo. Ang kanyang mga kamay ay nagbigay ng suporta. Ang kanyang katawan ay bahagyang umangat. At sa isang galaw na hindi inaasahan ng kahit sino, siya ay tumayo.
Isang sabay-sabay na hingalang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga mata ay nagbukas ng mas malaki, ang mga bibig ay bahagyang napanganga, at ang ilang bisita ay halos napaatras, parang nakakita ng isang bagay na hindi dapat posible. Imposible. Bulong ng ilan, habang si Luroy ay napaatras ng isang hakbang, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at si Joe ay tila natulala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa babaeng ilang taon niyang inisip na mahina, na hindi kayang tumayo, na hindi kayang lumaban, at sa harap niya ngayon ay isang taong hindi lamang nakatayo, kundi mas matatag kaysa sa kanya. May problema ba ako? Ulit ni Shutong. Ngayon ay mas malinaw, mas matatag. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, at ang bawat salita ay parang bumabagsak sa mga taong kanina lamang ay handang husgahan siya. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na matagal niyang itinago. At ang kanyang mga mata ay diretso kay Joe, walang bakas ng dating pag-ibig. O kayo ang may problema? Dagdag niya, at sa tanong na yon ay tila nabaliktad ang mundo. Nagpapanggap ka lang, sigaw ni Joe. Ang kanyang boses ay may halong galit at takot. 3 taon mo kaming niloko. At sa pagkakataong iyon ay tila sinusubukan niyang ibalik ang sitwasyon sa pabor niya. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi na kasing bigat ng dati. Dahil ang katotohanan ay nasa harap na nila, at si Shutong ay bahagyang ngumiti. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil malinaw na sa kanya ang lahat. Oo, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Nagpanggap ako. At ang kanyang pag-amin ay hindi kahinaan, kundi isang sandata. Pero hindi para lokohin kayo. Dagdag niya, ang kanyang mga mata ay nag-ikot sa buong bulwagan, pinagmamasdan ang bawat reaksyon, kundi para makita kung sino kayo kapag akala ninyo ay wala akong halaga. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ngayon ay mas mabigat, mas siksik, dahil ang mga taong naroroon ay unti-unting napagtatanto na hindi lamang sila nanonood ng isang iskandalo, kundi bahagi sila nito. Bahagi sila ng isang mundong mabilis humusga at mas mabilis maniwala sa mali. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nanatiling nakatayo si Shutong, hindi na bilang biktima, kundi bilang taong may kontrol sa kwento. At sa sandaling iyon ay tuluyan nang nagbago ang lahat, hindi lamang para sa kanya kundi para sa bawat taong nakasaksi sa pagbagsak ng kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila nanigas sa hangin. Parang ang lahat ng tao ay sabay-sabay na nawalan ng kakayahang magsalita habang ang eksenang kanilang nasasaksihan ay unti-unting lumalampas sa anumang inaasahan nila. At sa gitna ng lahat ay si Shutong na nakatayo pa rin. Ang kanyang tindig ay hindi na maihahambing sa babaeng kanina lamang ay iniisip nilang mahina. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit malinaw, at ang presensya niya ay parang isang sentrong hindi kayang galawin ng kaguluhan. Ngunit bago pa man tuluyang makabawi ang lahat, sa pagkabigla ay biglang bumukas ang malalaking pintuan sa dulo ng hall. Ang tunog nito ay hindi malakas, ngunit sapat para hatiin ang atensyon ng bawat isa. At ang lahat ay napalingon. Parang may isang hindi nakikitang puwersa na sabay-sabay silang hinila. At mula roon ay pumasok ang isang grupo ng mga tao na ang galaw ay disiplinado, kontrolado, at puno ng awtoridad na hindi kailangang ipaliwanag. At sa gitna nila ay isang lalaki na ang tindig ay tuwid, ang hakbang ay mabagal, ngunit may tiyak na bigat. Ang aura ay hindi mapagmataas, ngunit sapat para maramdaman ng lahat na siya ay hindi basta-basta. At sa sandaling iyon ay tila bumaba ang temperatura ng buong bulwagan. Ang mga bulungan ay unti-unting namatay, at ang natira ay isang tahimik na tensyon na lalong nagpapabigat sa bawat segundo. Ang mga mata ni Shutong ay dahan-dahang tumuon sa kanya. Walang pagkagulat, walang pag-aalinlangan, kundi isang uri ng katahimikan na tila matagal nang naghihintay sa sandaling ito. At nang lumapit ang lalaki, si Fusian, ay bahagyang kumurba ang kanyang labi sa isang ngiting halos hindi mapapansin, ngunit sapat para ipahiwatig na ang lahat ay nasa tamang lugar na. Dumating ka rin.
sabi ni Shutong ng marahan. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit sapat para marinig sa katahimikan, at si Fusian ay bahagyang tumango. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa kanya. Hindi ako pwedeng malate sa sarili kong kasal, sagot niya. At sa simpleng pangungusap na yon ay parang may muling sumabog na hindi nakikitang tensyon sa paligid. Ang mga bisita ay muling nagbulungan. Ang ilan ay napaatras, ang ilan ay nagkatinginan na parang hindi makapaniwala sa direksyong tinatahak ng eksena. Habang si Joe Chengze ay tuluyang nawalan ng kontrol, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kumpiyansa ay napalitan ng galit at pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Sigaw niya. Ang boses ay bahagyang pumiyok. Ito ang kasal ko. Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Fusian na para bang ang presensya ni Joe ay wala ng halaga sa eksenang ito. Sa halip ay dire-diretso siyang lumapit kay Shutong at sa isang natural na galaw ay hinawakan ang kanyang kamay. Hindi marahas, hindi nagpapakita ng lakas, kundi parang isang bagay na matagal nang dapat mangyari. At sa sandaling iyon ay bahagyang humigpit ang hawak ni Shutong. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi bilang kumpirmasyon. At ang maliit na galaw na yon ay mas makapangyarihan pa kaysa anumang salita. Mula ngayon, sabi ni Fusian, ang kanyang tinig ay mababa, ngunit malinaw, bawat salita ay bumabagsak na parang may sariling bigat. Ako ang asawa niya. At sa sandaling iyon ay tila tuluyang nagbago ang hangin sa loob ng bulwagan. Ang mga bisita ay hindi na makapagtago ng reaksyon. Ang ilan ay napanganga, ang ilan ay napasigaw, at ang ilan ay tahimik na nagmasid. Sinusubukang unawain kung ano ang kanilang nasasaksihan, habang si Luruy ay napaatras. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw mula kay Shutong papunta kay Fusian. Parang sinusubukang hanapin kung saan siya lulugar sa isang sitwasyon na unti-unting lumalayo sa kanyang kontrol. At bago pa man siya makapagsalita, ay may mga taong pumasok, bitbit ang mga kahon na maayos na inilatag sa harap ng entablado, isa-isa, hanggang sa mapuno ang espasyo ng mga simbolo ng kayamanan na hindi kayang ipagkaila. Ang bawat pagbukas ng kahon ay parang isang tahimik na sampal. Sa lahat ng nagduda, ang mga alahas ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ang mga dokumento ay malinaw na nagpapakita ng kapangyarihan. At sa bawat segundo ay lalong bumibigat ang katahimikan, sapagkat ang eksenang ito ay hindi na lamang tungkol sa isang eskandalo, kundi tungkol sa isang katotohanang unti-unting lumalantad sa harap ng lahat. At akala ninyo, dahan-dahang sabi ni Shutong, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit ngayon ay may lalim na hindi na kayang maliitin. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa bawat mukha na kanina lamang ay handang husgahan siya. Na wala akong ibang pagpipilian. Saglit siyang tumigil, hindi para magdrama kundi para iparamdam ang bigat ng kanyang mga salita, na kahit anong gawin ninyo ay mananatili akong tahimik. At sa sandaling iyon ay bahagyang tinaas niya ang kanyang baba. Ang kanyang tindig ay mas naging matatag. Ang kanyang presensya ay hindi na maikakaila. Pero nagkamali kayo. Dagdag niya, at sa simpleng pangungusap na yon, ay tila may isang bagay na tuluyang bumaliktad. Ang balanse ng kapangyarihan ay hindi na nasa kamay ng mga taong nag-akala na sila ang may kontrol, kundi nasa kanya na ngayon. At ang lahat ng naroroon ay napilitang harapin ang isang katotohanang hindi nila kayang baguhin. Na ang babaeng minsan nilang minamaliit ay siya palang magdidikta kung paano magtatapos ang araw na ito. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila naging mas mabigat. Parang bawat paghinga ay kailangang paghirapan, habang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa entablado kung saan unti-unting nawawala ang dating balanse ng kapangyarihan. At sa gitna nito ay si Shutong na hindi na lamang nakatayo, kundi tila mas lumalaki ang presensya sa bawat segundo. Ang kanyang anyo ay hindi na maikakaila bilang sentro ng eksenang ito. Habang ang mga kahon sa harap ay patuloy na kumikislap sa ilalim ng ilaw, ang kanilang kinang ay hindi lamang material, kundi simbolo ng isang katotohanang matagal niyang itinago. At sa kanyang tabi ay si Fusian na nananatiling kalmado. Ang kanyang tindig ay hindi agresibo,
ngunit sapat para ipadama na ang anumang tangkang sumalungat ay walang patutunguhan. At sa harap nila ay si Joe Chengze na unti-unting nawawala ang dating kumpiyansa, ang kanyang mga mata ay naglilipat-lipat, tila naghahanap ng paraan upang mabawi ang sitwasyon, ngunit sa bawat segundo ay lalong nagiging malinaw na wala na siyang hawak na kahit ano maliban sa sariling galit. Akala mo ba matatakot ako sa palabas na to? Bigla niyang sabi. Pilit ibinabalik ang lakas sa kanyang boses, ngunit ang tunog nito ay hindi na kasing tibay ng dati. May halong pag-aatubili na hindi niya kayang itago. At bago pa man siya makapagdagdag, ay bahagyang humakbang si Shutong. Ang kanyang galaw ay mabagal, ngunit kontrolado. Ang kanyang mga mata ay hindi na umiwas. Hindi ito palabas. Sagot niya ng marahan, ngunit ang bawat salita ay malinaw na umaabot sa bawat sulok ng bulwagan. Ito ang katotohanan na pilit ninyong tinatakpan. At sa sandaling iyon ay bahagya niyang itinaas ang kamay. Isang simpleng galaw na agad sinundan ng pag-on muli ng malaking screen sa likod. At sa pagkakataong ito ay hindi lamang mga larawan ang lumabas, kundi mga detalye, mga resibo, mga oras, mga talaan ng hotel, at ang mga eksenang hindi na kayang pagtakpan ng kahit anong paliwanag. Ang mga bisita ay muling nag-react. Ang kanilang mga bulungan ay naging mas malinaw, mas matindi, habang ang mga mata ni Lurui ay tuluyang nawala ng kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Itigil mo yan, bulong niya. Ngunit ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. At si Joe ay napaatras ng isa pang hakbang. Ang kanyang kamay ay bahagyang kumuyom. Ano naman kung totoo? Bigla niyang sigaw. Ang kanyang boses ay may halong galit at desperasyon. Hindi ko siya mahal. Ayoko sa kanya. Ano ang problema doon? At sa sandaling iyon ay parang may sabay-sabay na paghinga na naputol sa buong bulwagan dahil ang mga salitang iyon ay hindi lamang pagtatanggol kundi isang lantad na pag-amin. Hindi agad nagsalita si Shutong. Sa halip ay tinitigan niya si Joe ng diretsyo. Walang galit, walang awa. Tanging isang malinaw na pagtingin na parang binubura ang huling bakas ng taong minahal niya noon. Walang problema kung ayaw mo sa akin. Sagot niya sa wakas. Ang kanyang tinig ay steady, walang bahid ng sakit. Ang problema ay ang panlilinlang. At sa simpleng paliwanag na yon, ay tila nawala ang lahat ng depensa ni Joe. Sapagkat ang katotohanan ay hindi kailangang sigawan upang maging malinaw. Sa tabi niya, bahagyang kumilos si Fushan. Ang kanyang presensya ay hindi nagbabago, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas matalim. At sa isang iglap ay may isa pang signal na ibinigay. At sa pagkakataong ito ay hindi lamang ang screen ang nagbago, kundi ang buong daloy ng eksena. May isang tao na lumapit at nagbigay ng isang dokumento. At nang ito ay hawakan ni Shutong, ay bahagya niyang tinaas ito. Sapat para makita ng lahat. Ito, sabi niya, ang kabuuang gastos ng paggamot ko at ang numero na nakasulat ay hindi maliit. Sapat para magdulot ng panibagong alon ng reaksyon sa mga bisita. Mahigit 30 milyon, dagdag niya, at ang kanyang tingin ay bumalik kay Joe. At ikaw ang dahilan kung bakit nangyari iyon. Kasalanan ko? Ulit ni Joe, ang kanyang boses ay puno ng hindi paniniwala. Ngunit sa ilalim nito ay may bakas ng takot. At sa sandaling iyon ay hindi na siya ang lalaking may kontrol, kundi isang taong unti-unting nauubusan ng paraan. At si Shutong ay bahagyang ngumiti, hindi bilang pang-aasar, kundi bilang isang taong tapos ng magtanong. Hindi ko kailangan ng awa, sabi niya. Hindi ko kailangan ng paliwanag. At sa sandaling iyon ay marahan niyang ibinaba ang dokumento. Ang kanyang tindig ay nanatiling tuwid. Ang kanyang presensya ay hindi na matitinag. Ang kailangan ko lang, dagdag niya. Ang kanyang boses ay bahagyang bumigat. Ay ang katotohanan na ngayon ay nasa harap na ng lahat. At sa sandaling iyon, ang huling piraso ng maskara ay tuluyan ng nahulog. Hindi lamang para kay Joe at Lurui, kundi para sa lahat ng nakasaksi. Sapagkat ang araw na ito ay hindi na maaring ibalik sa kung ano ito dati. At ang bawat isa ay napilitang harapin ang isang realidad na mas malinaw, mas matalim,
at mas totoo kaysa sa anumang kwentong kanilang pinaniwalaan. Ang bigat ng katahimikan matapos ang pagbagsak ng huling ilusyon ay tila hindi na kayang sukatin. Parang ang buong bulwagan ay napuno ng isang uri ng hangin na hindi nakikita ngunit ramdam sa bawat dibdib na hirap huminga. At sa gitna nito ay si Shutong na nananatiling tuwid ang tindig. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng paliwanag kundi nagdedeklara ng wakas. Habang sa harap niya ay si Zhou Chengze na unti-unting nawawala ang natitirang bakas ng kumpiyansa. Ang kanyang anyo ay parang isang taong hinubaran ng lahat ng sandata. At si Lurui na nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha ay hindi na maitago ang pagkalito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw na parang naghahanap ng paraan upang makatakas sa sitwasyong siya mismo ang tumulong lumikha. Ngunit wala ng lugar para umatras. Wala ng paraan para itago ang katotohanan ngayon ay lantad na sa harap ng lahat. Kung ganoon, biglang sabi ni Joe, ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon. Hindi na sumisigaw, kundi pilit binubuo ang natitirang lakas. Kung alam mo ang lahat, bakit ka nanatili? At sa tanong na yon ay may kakaibang katahimikan na bumalik. Hindi dahil mahalaga ang sagot para sa kanya, kundi dahil ito ang tanong na matagal nang umiikot sa loob ng isip ni Shutong. Ang tanong na minsan niyang tinakasan, ngunit ngayon ay handa na siyang sagutin. Hindi para ipaliwanag ang sarili, kundi para tapusin ang lahat. Dahan-dahang huminga si Shutong. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis kay Joe. Ngunit ang kanyang boses ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang malalim na pag-unawa na nabuo sa loob ng 3 taon ng pananahimik. Nanatili ako, sabi niya. Ang bawat salita ay malinaw, hindi nagmamadali. Dahil naniwala ako na ang pagmamahal ay sapat. Saglit siyang tumigil, hindi upang magpakita ng emosyon kundi upang hayaang maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang sinabi. Pero mali ako, dagdag niya, at sa simpleng pag-amin na yon ay tila mas mabigat pa kaysa anumang paninisi, sapagkat ang pagtanggap ng sariling pagkakamali ay hindi kailanman madali, lalo na kung ang kapalit nito ay 3 taong nasayang. Ang kanyang tingin ay bahagyang lumipat kay Lurui, at sa sandaling iyon ay walang galit, walang puot, kundi isang tahimik na pagputol ng koneksyon na minsan nilang tinawag na pagkakaibigan. At ikaw, sabi niya ng marahan, pinili mong maging bahagi nito. At sa salitang pinili, ay malinaw na ipinahiwatig na walang aksidente sa nangyari. Walang pagkakamali na hindi sinasadya, kundi isang desisyon na ginawa ng buong kamalayan. At si Lurui ay bahagyang napayuko. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kawalan ng maipagtanggol. Sa tabi ni Shutong, si Fushan ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay parang isang pader na hindi matitinag, at sa isang banayad na galaw ay bahagya niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Shutong, hindi bilang pangunguna, kundi bilang kumpirmasyon na hindi na siya nag-iisa sa eksenang ito. At sa simpleng galaw na yon ay may isang uri ng init na dumaan sa loob ni Shutong, hindi ang uri ng init na nagmumula sa pag-asa, kundi ang uri na nagmumula sa katiyakan. Ngayon, patuloy niya, ang kanyang boses ay muling naging malamig, malinaw, at walang pag-aalinlangan. Wala na akong dahilan para manatili. At sa pangungusap na yon ay tila tuluyan nang naputol ang lahat ng natitirang koneksyon sa pagitan nila. Hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang 2 taong minsang nagbahagi ng buhay. At sa paligid nila ay ang mga bisita ay tahimik na nakamasid. Walang sinuman ang nangahas magsalita, sapagkat malinaw na ang sandaling ito ay hindi na para sa kanila, kundi para sa taong matagal nang nawala ng boses at ngayon ay tuluyan nang nagsalita. Ang kanyang mga mata ay muling naglibot sa buong bulwagan. Pinagmamasdan ang mga mukha na minsan ay puno ng paghusga at ngayon ay puno ng pag-aalinlangan. At sa sandaling iyon ay naunawaan niya ang isang bagay na mas malinaw kaysa dati, na ang opinyon ng mga taong ito ay hindi kailanman naging mahalaga, na ang kanilang mga salita ay walang kapangyarihan kung hindi niya ito pahihintulutan,
at na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa kung paano ka tinitingnan ng iba, kundi sa kung paano mo pinipili ang sarili mo kahit na walang sumusuporta. At sa wakas, marahan siyang humakbang palayo. Ang bawat galaw ay hindi nagmamadali, hindi nag-aatubili, kundi puno ng isang katahimikan na mas malakas pa kaysa anumang deklarasyon. Ang kanyang kamay ay nanatili sa kamay ni Fuxian, at sa likod nila ay ang dalawang taong minsang naging sentro ng kanyang mundo ay naiwan. Hindi bilang kalaban, kundi bilang bahagi ng nakaraan na hindi na kailangang balikan. At sa sandaling iyon ay tuluyan nang natapos ang kwento ng isang pag-ibig na hindi kailanman naging totoo. At nagsimula ang isang bagong yugto na hindi na nakabase sa paniniwala kundi sa katotohanan na siya mismo ang lumikha. Ang mga hakbang ni Shutong ay hindi nagmamadali, ngunit bawat tunog ng kanyang paglakad ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan na ngayon ay tuluyang nawala ng dating ingay. Parang ang buong mundo ay kusang tumahimik upang bigyang daan ang pag-alis ng isang taong matagal nilang minamaliit. At habang siya ay papalayo, ay hindi siya lumingon. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil wala nang natitirang dahilan upang balikan ang anumang iniwan niya sa likod. Ang kanyang kamay ay nananatiling hawak ni Fuxian. Ang init nito ay hindi mapilit, ngunit sapat para ipaalala na ang hakbang na ito ay hindi niya kailangang gawin mag-isa. At sa likod nila ay ang bulwagan ay unti-unting nagising mula sa katahimikan. Ang mga bulungan ay bumalik, ngunit ngayon ay may ibang tono. Hindi na panghuhusga, kundi pag-aalinlangan. Hindi na kumpiyansa, kundi pagkalito. Sapagkat ang kwentong kanilang pinaniwalaan ay tuluyan ng gumuho. Hindi pa tapos to. Biglang sigaw ni Zhou Chengzi, ang kanyang boses ay may halong galit at desperasyon. At sa sandaling iyon ay tumigil ang mga hakbang ni Shutong. Hindi siya agad lumingon. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Ang kanyang presensya ay hindi nagbago. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay ko at basta na lang umalis. Dagdag pa nito, at sa mga salitang iyon ay may natitirang bakas ng lalaking dati niyang minahal. Isang taong ayaw matalo. Isang taong hindi marunong tumanggap ng katotohanan kapag ito ay hindi pabor sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Shutong. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng kahit anong emosyon na maaring magbigay ng pag-asa kay Zhou. Tanging isang malinaw na hangganan na hindi na niya papayagang tawirin muli. Hindi ko sinira ang buhay mo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit sapat para marinig sa buong bulwagan. Pinakita ko lang kung ano talaga ito. At sa simpleng sagot na iyon ay tila tuluyang nawalan ng lakas ang mga argumento ni Zhou, sapagkat ang katotohanan ay hindi kayang kontrahin ng sigaw. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang eksena, may isa pang boses ang umalingaw-ngaw mula sa likod. Isang boses na mas matanda, mas mabigat, at puno ng awtoridad na agad nagpatigil sa lahat ng galaw. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na saktan ng anak ko? At sa sandaling iyon ay muling napalingon ang lahat. Ang pintuan ay muling bumukas, at ang lalaking pumasok ay hindi marangya ang suot, ngunit ang presensya ay sapat para baguhin ang direksyon ng buong silid. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang hakbang ay hindi nagmamadali, ngunit may bigat na hindi kayang ipagwalang bahala. At sa sandaling iyon ay naramdaman ng ilan ang isang kakaibang tensyon, isang pakiramdam na parang may mas malaking bagay na paparating. Papa, marahan na sabi ni Shutong, at sa isang salitang yon ay tila may muling nagbago sa hangin. Ang mga bisita ay nagkatinginan, ang ilan ay nagbulungan, sapagkat ang lalaking kanilang nakikita ay hindi tugma sa imaheng matagal nilang pinaniwalaan. Hindi siya mukhang mahina, hindi siya mukhang ordinaryo, at lalong hindi siya mukhang isang taong maaaring maliitin. At sa sandaling iyon ay may ilang taong unti-unting napagtanto na ang kwento ni Shutong ay hindi pa ganap na naipapakita. Pasensya na at na-late ako, dagdag ng lalaki. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may lalim na hindi kayang kontrahin. At habang siya ay lumalapit, ay ang mga mata ni Zhou ay bahagyang nagbago. Mula sa galit,
tungo sa pag-aalinlangan dahil sa unang pagkakataon ay may isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. "Sino ka ba?" tanong niya. Pilit ibinabalik ang kumpiyansa, ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tibay ng dati. Hindi agad sumagot ang ama ni Shutong. Sa halip ay tumingin siya sa buong bulwagan. Pinagmamasdan ng bawat mukha na minsan ay naghusga sa kanyang anak. At sa sandaling iyon ay may isang tahimik na tensyon na muling bumalot sa paligid. "Hindi mahalaga kung sino ako," sabi niya sa wakas. "Ang mahalaga ay kung sino siya." At sa isang simpleng galaw ay itinuro niya si Shutong. At ang gesturang iyon ay tila mas makapangyarihan pa kaysa anumang pagpapakilala. 3 taon niyang pinili na manahimik. Dagdag niya, ang kanyang boses ay nanatiling steady. 3 taon niyang pinili na makita ang tunay ninyong pagkatao. At sa bawat salita ay tila mas lumilinaw ang larawan na matagal nang nakatago. Ang mga bisita ay hindi na makapagsalita sapagkat ang kwento ay hindi na tungkol sa isang simpleng pagtataksil, kundi tungkol sa isang mas malalim na pagsubok na hindi nila kailanman naisip. At si Shutong ay nanatiling tahimik sa tabi. Hindi na kailangang magsalita sapagkat ang presensya ng kanyang ama ay sapat na upang ipakita na ang katotohanan ay hindi paganap na nailalantad. At sa sandaling iyon, ang eksena ay muling nagbago. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbagsak ni na Joe at Lurui, kundi tungkol sa pag-angat ng isang katotohanan na matagal nang itinago. At ang lahat ng naroroon ay napilitang manatili, napilitang makinig, sapagkat ang kwento ay hindi pa tapos at ang susunod na ibubunyag ay maaring tuluyang magbago sa lahat ng kanilang pinaniwalaan. Ang katahimikan matapos magsalita ang ama ni Shutong ay hindi na simpleng pagkabigla, kundi isang uri ng tensyon na parang unti-unting humihigpit sa dibdib ng bawat naroroon. At habang ang kanyang mga hakbang ay patuloy na lumalapit sa gitna ng bulwagan, ay tila automatikong naghihiwalay ang mga tao sa kanyang daraanan. Hindi dahil may nag-utos, kundi dahil may presensya siyang hindi kayang suwayin. Ang uri ng presensya na hindi sumisigaw, ngunit nagpaparamdam ng kapangyarihan. At sa sandaling iyon ay nagsimulang magbago ang mga tingin ng mga bisita mula sa paghusga tungo sa pagdududa, mula sa pagdududa tungo sa unti-unting takot, sapagkat ang lalaking kanina lamang ay inakalang, walang halaga, ay ngayon ay nakatayo sa gitna ng eksena na parang siya ang tunay na may kontrol sa lahat ng mangyayari. "Sinabi ko na," marahan niyang wika, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may lalim na hindi kayang baliwalain, na ang pinakamapanganib na bagay ay ang maliitin ng isang taong hindi mo lubos na kilala. At sa bawat salita ay tila unti-unting nawawala ang lakas ng loob ni Joe Chengze. Ang kanyang tindig ay hindi na kasing tuwid. Ang kanyang mga mata ay naglilipat-lipat, na parang naghahanap ng kakampi sa gitna ng mga taong dati handang sumuporta sa kanya, ngunit ngayon ay tahimik na lamang na nakatingin. At si Lurui ay tuluyang napaatras. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mukha ay nawala ng dating kumpiyansa, sapagkat ang sitwasyon ay hindi na niya kayang manipulahin gaya ng dati. "Hindi pa rin sapat ang palabas na to para takutin ako," pilit na sabi ni Joe. Ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon. May halong pag-aatubili na hindi niya kayang itago. Ngunit sa sandaling iyon ay bahagyang nangungumiti ang ama ni Shutong. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil malinaw na sa kanya kung gaano kalayo pa ang kailangang maunawaan ng lalaking kaharap niya. "Hindi kita tinatakot," sagot niya. "Pinapakita ko lang sa iyo ang simula ng katapusan." At sa simpleng pangungusap na yon ay tila may malamig na hangin na dumaan sa buong bulwagan. Sa isang iglap, may mga taong lumapit sa likod niya, maayos ang suot, propesyonal ang galaw, at sa kanilang presensya pa lamang ay ramdam na ang bigat ng kanilang dala. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Joe at tahimik na nagsalita, ngunit sapat para marinig ng mga nasa malapit. "Simula ngayon, lahat ng kontrata mo ay kinansela." At sa mga salitang yon ay parang may biglang bumagsak sa mundo ni Joe. Ang kanyang mga mata ay nagbukas ng mas malaki.
Ang kanyang paghinga ay bahagyang bumilis. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngunit ang sagot ay hindi na kailangang ipaliwanag sapagkat ang mga reaksyon ng mga taong nakapaligid sa kanya ay sapat na. Ang ilan ay umiwas ng tingin, ang ilan ay umatras, at ang ilan ay tuluyang lumayo, na parang ang dating sentro ng kanilang atensyon ay biglang naging isang panganib na dapat iwasan. Hindi, hindi ito posible. Bulong ni Lurui, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw, tila naghahanap ng kahit anong paraan upang iligtas ang sarili. Ngunit ang bawat segundo ay lalong nagpapalinaw na wala nang matatakbuhan, at si Shutong ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ng pagbagsak na unti-unting nangyayari. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagdiwang, sapagkat ang hustisyang ito ay hindi para sa kasiyahan, kundi para sa pagtatapos ng isang kabanata na matagal nang dapat isinara. 3 taon, dahan-dahang sabi niya, ang kanyang tinig ay bumalik sa pagiging malinaw at steady. 3 taon kong piniling manahimik habang tinatapakan ninyo ang pagkatao ko. At sa bawat salita ay tila mas bumibigat ang hangin sa paligid. Ngayon, dagdag niya, ang kanyang mga mata ay dumiretso kay Joe. Walang galit, ngunit puno ng katapusan. Kayo naman ang matutong mabuhay sa resulta ng mga pinili ninyo. At sa sandaling iyon ay tila tuluyan nang nawala ang natitirang lakas ni Joe. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak. Ang kanyang anyo ay hindi na ng isang taong lumalaban, kundi ng isang taong unti-unting nauunawaan na wala na siyang laban. Sa tabi ni Shutong, si Fushan ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay sapat para patunayan na ang lahat ng nangyayari ay hindi aksidente, kundi isang bagay na matagal nang nakahanda, at sa isang banayad na galaw ay bahagya niyang hinawakan ang balikat ni Shutong, hindi upang pangunahan siya, kundi upang iparamdam na ang laban na ito ay hindi na niya kailangang harapin mag-isa. At sa wakas, ang bulwagan na minsang puno ng ingay at paghusga ay naging isang lugar ng katahimikan at pagkatalo. Ang mga taong dati nagtataas ng boses ay ngayon ay tahimik. Ang mga taong dati may kumpiyansa ay ngayon ay nagdududa. At sa gitna ng lahat ay si Shutong na nakatayo. Hindi na bilang biktima, kundi bilang taong natutong bumangon, natutong pumili, at higit sa lahat, natutong ipaglaban ang sarili niyang halaga sa mundong matagal siyang minamaliit. Ang katahimikan matapos ang lahat ay hindi na mabigat, hindi na masakit, kundi kakaibang gaan na parang ang buong mundo ay unti-unting bumabalik sa tamang ayos matapos ang isang bagyong matagal nang dapat dumaan. At habang ang mga tao sa bulwagan ay isa-isang umaalis, ang ilan ay nagbubulungan pa rin, ang ilan ay tahimik na umiiling, at ang ilan ay hindi na makatingin ng diretsyo, si Shutong ay nananatiling nakatayo sa gitna, hindi na para patunayan ang sarili, kundi para tuluyang tanggapin na ang kabanatang yon ay tapos na. Ang ilaw sa itaas ay tumatama sa kanya, ngunit hindi na ito nakakasilaw, hindi na ito nakakapagod, sapagkat wala na siyang tinatago at wala na siyang kailangang ipaliwanag. At sa tabi niya ay si Fushan na tahimik lamang. Ang kanyang presensya ay hindi nangingibabaw, ngunit sapat para punan ang espasyong dati ay puno ng sakit. Tapos na, marahan niyang sabi, hindi bilang tanong kundi bilang isang katotohanang sa wakas ay malinaw. At sa sandaling iyon ay bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hindi para umiyak, kundi para maramdaman ang sandaling iyon ng buo. Ang katahimikan, ang paghinga, ang kawalan ng bigat na matagal niyang dinala. At nang muling bumukas ang kanyang mga mata, ay wala na ang babaeng naghintay, wala na ang babaeng naniwala sa maling pangako. Ang natitira ay isang taong natutong piliin ang sarili, kahit gaano kasakit ang naging kapalit. Hindi pa, sagot ni Fushan ng marahan, ang kanyang boses ay mababa, ngunit malinaw, at sa isang banayad na galaw ay bahagya siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya na parang walang ibang mahalaga sa sandaling iyon. Ngayon pa lang nagsisimula, dagdag niya, at sa simpleng pangungusap na iyon ay may kakaibang init na dumaan sa loob ni Shutong.
Hindi tulad ng init ng nakaraan na puno ng pag-asa at takot, kundi isang mas tahimik, mas matatag na uri ng damdamin na hindi kailangang ipilit para maging totoo. Hindi agad sumagot si Shutong. Sa halip ay tumingin siya sa paligid. Sa entabladong kanina lamang ay naging saksi ng kanyang pagbagsak at muling pagbangon. Sa mga ilaw na patuloy pa rin kumikislap na parang walang nangyaring kakaiba. At sa pintuan na ngayon ay bukas, naghihintay. Parang isang paanyaya sa isang mundong hindi na niya kailangang katakutan. At sa sandaling iyon ay naunawaan niya na ang tunay na lakas ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng iba, kundi sa kakayahang tumayo kahit wala nang naniniwala sa'yo. Bakit mo ako tinulungan? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay hindi puno ng duda, kundi ng isang tahimik na pag-usisa. At si Fusian ay bahagyang ngumiti. Hindi dahil naghahanap siya ng papuri, kundi dahil ang sagot ay mas simple kaysa sa inaakala ng iba. Dahil pinili mo ang sarili mo, sagot niya. At sa mga salitang iyon ay may lalim na hindi kailangang ipaliwanag, sapagkat sa mundong puno ng panlilinlang, ang pagpili sa sarili ay isang bagay na bihira at mahalaga. Bahagyang natawa si Shutong, hindi malakas, hindi dramatiko, kundi isang mahinang tunog na parang unang paghinga matapos ang mahabang pagkakalunod. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon ay naramdaman niyang hindi niya kailangang maging matatag para lang mabuhay, na maari siyang huminga ng normal, maaring ngumiti ng hindi nag-iingat, at maaring magpatuloy ng hindi dala ang bigat ng nakaraan. Kung ganoon, sabi niya, ang kanyang mga mata ay muling naging malinaw, ngunit ngayon ay may halong liwanag. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin nito. At sa sandaling iyon ay hindi na siya natatakot sa hinaharap. Hindi dahil sigurado siya sa mangyayari, kundi dahil alam niyang kaya niyang harapin ito. Magkasabay silang lumakad palabas ng bulwagan. Ang mga hakbang ay hindi nagmamadali, ngunit puno ng isang tahimik na kumpiyansa. At habang papalapit sila sa pintuan, ay ang liwanag mula sa labas ay unti-unting pumasok, tinatamaan ang kanilang mga anino na ngayon ay hindi na magkahiwalay, kundi sabay na gumagalaw sa iisang direksyon. At sa sandaling iyon ay malinaw na ang lahat ng nangyari ay hindi lamang pagtatapos, kundi isang simula. Isang simula na hindi na nakatali sa sakit, kundi sa katotohanang pinili nilang harapin. Sa labas, ang lungsod ay patuloy na gumagalaw, ang mga tao ay patuloy na nabubuhay, at ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap. Ngunit para kay Shutong, ang mundong iyon ay hindi na katulad ng dati, sapagkat sa wakas ay natututunan niyang hindi siya bahagi lamang ng kwento ng iba. Siya ang may hawak ng sarili niyang kwento, at sa bawat hakbang na kanyang gagawin mula ngayon ay hindi na siya babalik sa babaeng minsang tinapakan, kundi magpapatuloy bilang taong natutong lumaban, natutong pumili, at higit sa lahat, natutong mahalin ang sarili sa paraang hindi na kailanman mawawala.